At ang number one na way para si Lord ay ma-reveal sa atin. Dahil yun ang kalugod-lugod sa Panginoon, yung ipinagmamalaki siya dahil kilala natin siya. God reveals Himself through His Word. Kaya naman, may time tayo ngayon ng preaching. We preach the Word of God from the Bible because God reveals Himself through His Word. At yun, ay alam natin, yung Psalm 119 verse 105, that the Word of God is the lamp unto our feet and the light unto our path. Ang ating Diyos, mga kapatid, is a God who has this desire to reveal Himself as who He is. At ang nais ni Lord, makilala natin siya. At ang nais ni Lord na ang kanyang pagtubos, redemption plan, ay ating maintindihan. Ang kanyang pag-alay na kanyang sarili. That's why I always go to the garden tomb. I always go to Golgotha every once in a while para ang redemption plan ni God maging so fresh and out of the overflow ay madali kong ma-share sa iba. Madali kong ma-impart sa iba that our God is our Redeemer and He came to redeem us. Siyang nagbayad para sa iyo at sa akin. Bayad na tayo. Sa lahat ng kasalanang nagawa natin, binayaran na ni Lord ang penalty. Walang iba kundi death, separation from God. Dahil binayaran ni Lord Jesus, ibig sabihin we can draw near to God and we can be intimate with Him, we can be close to Him. God's Word reveals His character, that He is holy. Yun ang sabi ng Isaiah. Makikita natin sa Isaiah chapter 6, that He is loving, that He is faithful, that He is righteous, and He is merciful. Through the Word of God, makikilala natin si God, banal siya na Diyos. And as we draw near to Him, tayo na hindi banal ay mababahagian ng kanyang kabanalan. At si God na loving, pag tayo lumapit sa Kanya, tayo ay madaling mag-hate. Mas madali kasi uso ang giyera ngayon. Uso ngayon ang away-away. Sa Pilipinas, pagdating ko doon, puro away ang headline. Nag-aaway ang iba't mga faction, pati sa Facebook nag-aaway, pati mga Christians nag-aaway dahil may kanya-kanyang kulay sa pagdating sa politika. Pero mga kapatid, pag tayo ay merong word ni God, God's word reveals His love. Kaya the more we go to the Word, ang love ni Lord dadaloy sa atin, kaya na nating mahalin kahit iba ang partido niya. Kahit ibang kulay niya. Dahil in Christ Jesus, isa lang tayo. At ang Panginoon, ang siyang nag-uugnay sa atin. At ganun din naman, ang ating Diyos ay faithful. Because He is a faithful God. Pag nabahagian tayo ng kanyang faithfulness, He will enable us to be faithful. Kaya naman tayo nagpapatuloy. In spite of all the challenges that we have in life, tuloy-tuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang word ni Lord nire-reveal that the God who is in our hearts is a faithful God. Kaya naman tayo na rin ay nababahagian ito. At ganoon din ang righteousness ni God. We don't have our own righteousness, but because of the word that we receive day after day, ang word ni Lord ay nagre-reveal that our God is a righteous God. Ang revelation na yon ang nagtatransform sa atin to become righteous too. And of course, His mercy endures forever. Dahil ang mercy niya nag-endure forever sa biyaya ni God, narito tayo buhay in spite of the attacks here in Israel by God's mercy. Because His mercy endures forever. Palakpakan natin ang ating merciful God. Amen. Hallelujah.